Now, let us discuss spherical coordinate system. So, ang isang point ng spherical coordinate system ay nire-represent itong mga variable na to, which is r, theta, and p. So, si r, that is the radius or the distance ng ating point from the origin. Tapos si theta naman, that is the angle ng ating position vector. Okay? Nung point na yon. At ang P naman natin, kaparehas lang yan din yan dun sa may cylindrical coordinate system, which is the azimuthal angle na mini-measure from the x-axis. Okay? So, ang R natin, naglalaro ang value niyan from 0 to infinity. Tapos, ang theta naman natin, naglalaro ang value niyan from 0 to pi or 0 to 180 degree. Tapos, ang P naman natin, naglalaro ang value niya from 0 to 2 pi or 0 to 360 degree. Okay? So, yung pinaka-general form ng ating vector equation ng spherical coordinate system ay ito. Okay? So, ang subscript niya S para malaman mong spherical yon. Kapag C naman, cylindrical. Kapag wala, Cartesian. O kaya, ang ginagamit ng Cartesian, sub R. Okay? Capital letter R. Kasi rectangular. Okay? So, ito yung pinaka-general form ng ating vector equation ng ating spherical coordinate system, which is AR times ng small letter AR plus A theta times ng small letter A theta natin plus AP times ng small letter A P natin. So, lahat ng naka-capital letter, yan yung component vector ng ating spherical coordinate system. Tapos, lahat naman nung mga small letter, yun naman yung mga unit vector ng ating spherical coordinate system, kung saan yun yung nagsasabi ng mga direksyon nitong mga component vector na ito. Tapos, ang pag-compute naman ng magnitude nitong vector equation natin na ito, kaparehas pa din na natutunan nyo sa vector algebra sa chapter 1, which is square root ng mga sum of the square ng component vector. So, that is square root ng AR squared plus A theta squared plus A P squared. Okay? So, bakit ba natin pinag-aaralan ng spherical coordinate system? Mga application niya na ito dito sa Van de Graaff generator. Kung mapapansin mo, may mga electron yan dito sa spherical dome niya, tapos nagta-travel yan papunta doon sa tao, kaya tumatayo yung buhok niya. Okay? So, if you want to locate yung pinaka-location ng electron na yun dyan sa spherical dome na yun, kailangan mong gamitin yung mga theories na matututunan mo dito sa topic ng spherical coordinate system. So, doon naman kanina sa cylindrical coordinate system, kaya natin pinag-aaralan yun kasi 'di ba ang kuryente dumadaloy sa cylindrical wire. So if you want to locate yung electron na yun do sa cylindrical wire na yun, so ang gagamitin mo ay yung mga theories na natutunan mo sa cylindrical coordinate system. So yun yung mga gamit kung bakit natin pinag-aaralan itong mga coordinate system na ito. Okay? Now, let us study the dot product at cross product ng mga unit vector ng ating spherical coordinate system. So, dito sa dot product niya, sinusunod niya yung parallel, okay, axis. So, kapag parallel axis yung dot product na kinukuha mo sa spherical, ang value lagi nun 1. So, lahat naman ng perpendicular axis niya, kapag kinuha mo yung dot product nun, 0 siya. So, kaya mapapansin mo dito, AR dot ng AR, A theta dot ng A theta, AP dot ng AP is equal to 1 kasi nakaparallel lahat yung mga axis nun. So, kapag perpendicular naman siya, AR dot ng A theta, A theta dot ng AP, and AP dot ng AR is 0 kasi perpendicular yung mga unit vector na yun sa mga axis nila. Okay? So, sa cross product naman, okay, baliktad naman. Lahat ng perpendicular naman ang may mga value. Tapos, lahat naman ng mga nakaparallel na axis niya ang 0. Okay? So, kaya kung mapapansin mo dito, AR cross ng A theta is equal to AP, and then A theta cross ng AP is equal to AR, and then AP cross ng AR is A theta. So, ganun pa din. Kapag kumuha ka ng cross product, kung ano yung nawawalang axis doon, yun yung magiging product niya. Katulad dito, R tas theta. So, P yung magiging product niya. So, dito naman theta tsaka si P. So, ang magiging product no, si R. Tapos, dito naman si P at tsaka si R. Ang nawawala naman doon si theta. So, yun yung magiging product niya. Okay? So, kanina, yung R, theta, tsaka P natin, ito yung pinaka-diagram nun. Okay? So, yung R natin, yan yung radius from the origin mula doon sa pinaka-point. Okay? Yung distance niya. Yan yung radius. Tapos si theta, yan yung angle ng ating position vector from Z papunta doon sa vector na yan. Okay? Tapos yung
P naman natin, that is the azimuthal angle na pinag-aralan natin sa cylindrical coordinate system na sinusukat yung angle from X to Y axis. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga pinag-aralan lang natin kanina. So, sa example number 1, for the given two spherical vectors, determine sa part A, the dot product ng ating A and B. And then sa part B, the cross product ng ating A and B. And then sa part C, the scalar projection ng vector A mo to vector B. And then the vector projection ng ating vector A to vector B. And this is the given vector sa atin na parehas na naka-spherical coordinate system. So, ibig sabihin, masasagutan natin itong problem na ito kasi parehas silang nakaspherical. Okay? Para magamit natin yung pinaka-vector algebra ang natutunan nyo sa chapter 1. Ang usapan, kailangan parehas sila ng form. Okay? So, kapag isa sa kanila, let us say, naka-cylindrical o naka-Cartesian, kailangan i-convert mo muna yung mga vector na yun into spherical bago mo magamit yung pinaka-vector algebra ang natutunan mo sa chapter 1 at masagutan itong problem na ito. So, since dito sa problem na to parehas namang spherical siya, so magagamit natin yung vector algebra ang natutunan natin sa chapter 1. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang given sa atin ay vector A, okay, which is 5AR minus 4A theta plus 2AP. And then vector B, which is equal to negative 6AR plus 2A theta minus 4AP. Okay? So, ang pinako-compute sa atin muna sa part A ay yung dot product ng vector A to vector B. Okay? So, di ba sabi natin, ang pag kumukuha tayo ng dot product, yung nakaparallel lang na axis ang may value dahil lahat ng mga dot product ng ating perpendicular axis ay 0. So, 5 times ng negative 6, ito yan. Okay? Para kay AR. Tapos, negative 4 times ng 2. So, ito yon. Tapos, 2 times ng negative 4. So, ito siya. So, kaya naging 5 times negative 6, that will give you negative 30. And then, negative 4 times 2, that will give you negative 8. Tapos, negative times ng positive will give you negative, kaya naging minus 8 na dito. Tapos, 2 times negative 4, that will give you negative 8. So, negative times positive, that will give you negative, kaya naging minus 18 doon. So, negative 30 minus 8 will give you negative 46. So, ibig sabihin, ang ating dot product ng A dot B natin is equal sa negative 46. Okay? Okay, doon naman tayo sa part B, pinapahanap pa yung cross product ng vector A sa B. Okay, so ang gagawin natin, gagamit tayo ulit ng determinants. Okay, so doon sa unang row, lahat ng mga unit vector ng ating spherical coordinate system, which is AR, A theta, AP. So yung pagkakasunod-sunod niya dapat ang pagkakalagay doon. Tapos doon sa second row naman, yung mga component vector naman ng ating vector A, which is 5, negative 4, tsaka 2. So ito yan. Okay, tapos dun sa third row, yung mga component vector naman ng ating vector B ang ilalagay mo. So, negative 6, 2, tapos negative 4. Kaya negative 6, 2, negative 4 yon. Okay, so dun muna tayo kay AR. So, ito muna yon. So, negative 4 times negative 4, that will give you positive 16. Okay, tapos, dito na. Ito, at saka yun, di ba? So, 2 times 2, that will give you 4. Kaya naging 16 minus 4. Tapos, nakapactor out na yung AR natin doon. Tapos, doon naman tayo kay A theta. Okay, so ito yun. Tsaka ito. So, negative 6 times 2, that will give you negative 12. Okay? Minus, okay, dito ko naman, ito, tsaka ito yun. So, negative 4 times 5, that will give you negative 20. So, kaya naging negative 12 minus ng negative 20. So, nakapactor out na yung A theta natin. Tapos, the last one, which is si P. So, ito na yan. 5 times 2, tsaka ito. So, kaya naging 10. Okay? Tapos, ito na. So, negative 6 times ng negative 4, that will give you positive 24. Kaya naging 10 minus 24. And then, nakapactor out na yung AP natin. So, when you simplify this whole term, 16 minus 4, that will give you 12 AR. Tapos, negative 12 plus 20. Kasi negative times negative will give you positive. So, kaya negative 20 plus 20, that will give you positive 8. Okay, naging 8 theta yan. Tapos, 10 minus
24, that will give you negative 14, kaya naging minus 14 AP. So, pinaka-cross product ng ating A cross B is equals to 12 AR plus 8 A theta minus 14 AP. Okay? So, doon naman tayo sa part C. Okay, ang pinapahanap ay scalar projection ng ating vector A sa direction ng ating vector B. Kaya naging formula, vector A, okay, dot nun sa direction ng ating vector B. Okay, so ito, masisimplify pa natin yung pinaka-formula dahil ang formula ng unit vector ay vector equation nun, divide mo dun sa pinaka-magnitude ng vector equation nun. So, kaya naging A dot ng B over ng magnitude ng B. Kasi itong formula nito ay ito. So, ang kalalabasan ng pinaka final formula natin, A dot B over the magnitude of B. So, nakuha na natin yung A dot B na yan. Ito yan sa part A, which is negative 46. So, kinuha na lang natin na yung pinaka-magnitude ng ating vector B. So, that is square root ng mga sum ng square ng ating component vector B. So, that is negative 6 squared plus 2 squared plus negative 4 squared. Okay, so kaya kalalabasan negative 46 over, pag sinimplify mo yung denominator mo, that will give you square root of 56. So, ang square root ng 56 is 7.483. So, negative 46 divide mo sa 7.483, that will give you negative 6.147. And that will be the scalar projection ng ating vector A sa direction ng ating vector B. Okay? Now, let's answer the last part, which is part D. So, pinapahanap dito ay vector projection ng ating vector A sa vector B. Okay, so ang formula nun na ito. So, quantity ng dot product ng vector A mo sa unit vector ng B mo times nung unit vector B mo. So, hindi na natin gagalawin itong term na ito kasi nakuha na natin yan kanina dito sa part C. So, para hindi maging komplikado yung pagsasolve ng mga problem natin dito. So, ang bibiyakin lang natin formula, ito. Yung formula lang nung unit vector na ito. So, kaya kalalabasan nun, dot product ng ating vector A sa unit vector B mo times, okay, nung formula nito, which is vector B over the magnitude ng vector B mo. So, ito, nakuha na natin yan sa part C, which is equal sa negative 6.147. And then, ang vector B natin is equal dito, which is negative 6AR plus 2A theta minus 4AP over, ang magnitude B natin, nakuha na rin natin yan dito sa part C, which is 7.483. So, ito yun. Tapos, gawin mo, yung bawat component nito, yung vector na yan, i-divide mo dun sa 7.483, yung bawat term na yan. So, ang kalalabasan nun, negative 0.802 AR plus 0.2678 theta minus 0.535 AP. So, tsaka mo i-multiply yung negative 6.147 dito sa term na ito. So, kapag dinistribute mo yan dyan sa term na yan, ang pinaka-final answer na lalabas sa'yo ay 4.93 AR minus 1.6418 theta plus 3.289 AP. So, that will be the final answer and that will be the vector projection ng ating vector A sa ating vector B. Okay? So, ibig sabihin, ng pagsagot ng mga problem dito, madali mo magagamit yung mga natutunan mo sa chapter 1 na sa vector algebra. Basta ang usapan, yung given sa yung mga vector parehas. Okay? Kung spherical siya, parehas dapat na spherical. Kung cylindrical siya, parehas na cylindrical. Kung Cartesian naman, parehas na Cartesian. So, kapag isa sa kanila ang iba, dapat i-convert mo yung isa doon na maging kaparehas ng isa. Okay? Now, let us discuss naman kung paano mag-transform o mag-convert ng Cartesian to spherical and spherical to Cartesian. So, ito yung mga formula ang kailangan mo yung tandaan. Okay? So, kapag mag-convert ka ng Cartesian coordinate system to spherical coordinate system, ang formula ng R is equal to square root ng x squared plus y squared plus a squared. At ang theta naman natin is equal sa inverse tangent ng square root ng x squared plus y squared over z, and ang P is equal sa inverse tangent ng y over x.
So, kung gusto mo naman mag-convert ng spherical to Cartesian, ang formula ay ito. Okay? So, x ay equal sa r sin theta cosine p. Ang y naman natin is equal to r sin theta sin p. At ang z ay equal naman sa r cosine theta. So, yan yung mga formula ang kailangan nyong tandaan sa pag-convert ng Cartesian to spherical and spherical to Cartesian. Kasi that will be our guide sa pagsagot ng mga problem dito sa topic na ito. Okay? Ngayon naman, pag-aralan natin kung paano mag-convert ng vector equation from Cartesian to spherical coordinate system. So, ito ginagamit kapag vector equation naman ang i-convert mo o itatransform mo. So, kailangan natin kabisuduhin itong table na to kasi ito yung magiging guide natin sa pag-convert o pag-transform ng Cartesian vector equation natin sa spherical vector equation natin. Okay? So, ang gagawin mo, yung given sa ating Cartesian equation, okay, i-multiply lang natin yung sa bawat unit vector na dala-dala ng ating spherical coordinate system, which is AR, A theta, tsaka AP. So, unahin muna natin yung AR na unit vector. So, i-multiply natin yan doon sa given na Cartesian vector equation. So, ito yun. Okay? So, pag dinistribute mo yan dun sa pinaka-term na to, ang kalalabasan na equation ay ito na. Okay? So, ang AX dot ng AR, titingin ka dito sa table that is equivalent sa sin theta cosine P. Okay? So, kaya ang tinalabasan AX sin theta cosine P. Tapos dito naman, AY dot ng AR. So, AY dot ng AR. So, that is sin theta sin P. Kaya naging AY sin theta sin P. Tapos, AZ dot ng AR. So, ito yon AZ dot ng AR ay cosine theta. Kaya naging AZ cosine theta. Okay? So, itong pinaka-component vector na capital AR na yan ay equivalent dito, which is A x sin theta cosine P plus AY sin theta sin P plus AZ cosine theta. Okay? So, sumunod naman, para mahanap naman natin itong component vector na to, i-multiply naman natin itong unit vector na to dun sa given na Cartesian vector equation natin. So, pag dinistribute mo yung unit vector na A theta na yan dito sa pinaka-equation na ito, ang kalalabasan na ito. So, AX dot ng A theta, so ito yun. Tapos dito ka natitingin, magiging cosine theta, cosine P. Kaya naging AX cosine theta, cosine P. Tapos AY dot naman ng A theta. So ito yun. Okay? Which is cosine theta, sin P. Kaya naging AY cosine theta, sin P. Okay? Tapos AZ dot ng A theta. So, AC dot ng A theta is equal to negative sin theta. Kaya naging minus AZ sin theta. So, ito, yung data na yan, yan yung equivalent nitong capital A theta natin na yan na component vector ng ating spherical coordinate system. Okay, which is AX cosine theta cosine P plus AY cosine theta sin P minus AZ sin theta. And then, the last one, which is para mahanap naman natin ang component vector na yan, i-multiply naman natin itong unit vector na AP na to dun sa given vector equation natin na Cartesian. So, i-multiply mo lang siya dun sa pinaka-given equation na yun. So, pag dinistribute mo yan dito, you will get this equation. So, ang AX dot ng AP, okay, AX dot ng AP is negative sin P. So, kaya naging negative AX sin P yun. Tapos, AY dot ng P, so, AY dot ng AP is cosine P. Kaya naging AY cosine P yun. Tapos, AZ dot ng AP, okay, AZ dot ng AP is 0. So, wala nang term doon. So, ibig sabihin, itong component vector na capital AP na to is equal sa negative AX sin P plus AY cosine P. Okay? So, that's how you derive when you convert Cartesian vector equation to spherical vector equation. Okay? So, kailangan mo nitong table na to para mabuo mo siya. Okay? So, may mas madali na way sa pag-transform o pag-convert ng Cartesian to spherical kapag ginamit mo tong matrix form na ito. So, itong nasa unang matrix natin, ginagamit yan kapag gusto mo i-convert yung Cartesian mo to spherical. Tapos ito naman, which is the inverse nitong matrix na ito, okay? Ito naman ay ginagamit kapag gusto mo i-convert naman yung spherical mo sa Cartesian vector equation, no?
Okay? So, ganun ulit yung proseso para makuha mo yung bawat component vector nung hinahanap mo. So, katulad nito, dito muna tayo sa unang matrix. So, ito ay ginagamit kapag gusto mo i-convert yung Cartesian mo to spherical vector equation. So, para makuha mo sa AR, yung column na ito, multiply mo dun sa may first row. Okay? So, AX times nito, which is AX sin theta cosine P. Tapos, AY times nito, that will give you plus AY sin theta sin P. Tapos, AC times naman ng cosine theta, that will give you plus AC cosine theta. So, nabuo mo na kagad yung pinaka-equation na yan. Okay? Tapos, doon naman tayo sa A theta. Okay? Ito namang component na to. So, ganun ulit. Itong column na to, i-multiply mo naman dito sa second row mo. So, AX times nito, that will give you AX cosine theta cosine P. Okay? Tapos, AY, multiply mo naman dito, that will give you plus AY cosine theta sin P. Tapos, AC times nito, negative sin theta, that will give you minus AC sin theta. Okay? Tapos, doon naman tayo sa last part. Ito naman tong column na ito, i-multiply mo dito sa row na to para makuha mo si AP. So, AX times ng negative sin P, that will give you AX sin P. Okay? Plus, okay, nito, kasi AY times ng cosine P, kaya naging AY cosine P doon. And then AZ times ng 0 is 0. So, kaya nabuo mo na yung kaninang na-derive natin na long method using this matrix. So, mas madali ito basta kabisado mo yung pinaka-matrix form. Okay? Ngayon naman, itong matrix naman na ito ang gamitin natin. Itong matrix na to ay ginagamit kapag gusto mo i-convert yung spherical vector equation mo sa Cartesian vector equation. Okay? So, ang gagawin mo, parehas pa din, itong column na ito, okay, i-multiply mo doon sa first row para makuha mo itong component vector ng AX. So, AR times nito, that will give you AR sin theta cosine P, and then A theta times nito, that will give you plus A theta cosine P, and then AP times ng negative sin P, that will give you minus AP sin P. So, yun na ngayon yung equivalent ng component vector nating AX. Okay? Tapos, doon naman tayo sa component vector na AY. So, para makuha natin yan, itong column na to, i-multiply mo naman dito sa row, second row mo. Okay? So, AR times nito, that will give you AR sin theta sin P. Tapos, A theta times nito, that will give you plus A theta cosine theta sin P. And then, the last one, okay, AP times ng cosine P, kaya naging plus AP cosine P. And that will be the equivalent ng ating component vector AY. Okay? And then, the last one, okay, itong AZ. Okay? Para makuha mo yan, itong column na to, i-multiply mo naman doon sa last row o doon sa third row. Okay? So, AR times nito, that will give you AR cosine theta. Tapos, A theta times ng negative sin theta, that will give you minus A theta sin theta. And then, AP times ng 0 is 0. So, kaya, ang equivalent ng ang component vector AC natin is equal to AR cosine theta minus A theta sin theta. Okay? Okay, so lagi mong tatandaan, ginagamit lang natin itong mga matrix na to kung gusto natin i-convert yung mga vector equation, okay, from Cartesian to spherical or spherical to Cartesian. So, yung iba sa inyo siguro magtatanong, paano sir kung gusto namin mag-convert from cylindrical to spherical? So, ang gagawin mo, yung cylindrical vector equation mo, kailangan i-convert mo muna yun sa Cartesian, tapos tsaka mo i-convert yung Cartesian na nakuha mo na yun sa spherical. That's how you do it. Kasi walang conversion na direkta from cylindrical to spherical or spherical to cylindrical. So, ibig sabihin, kailangan ibalik mo siya lagi doon sa Cartesian, tapos bago mo siya dalhin doon sa pinaka-final na conversion transformation na gusto mong mangyari. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung lahat ng mga pinag-aralan natin kanina. So, sa example number 1, given points A is equal to 2, 3, negative 1, and
B sub S, which is 4, 25 degree, 120 degree. Determine the distance from A to B. So dito, ang given sa atin, maliwanag na yung vector A natin ay Cartesian coordinate system. Tapos itong pangalawa naman natin, dahil may sub S doon, okay, ibig sabihin, spherical coordinate system ang given sa atin. Kahit na walang subscript na nilagay doon, madali mo makikita at ma-identify kung cylindrical o spherical ba yun. Kasi pag cylindrical, isang angle lang ang given. Kapag dalawang angle ang given sa'yo, ibig sabihin spherical yun. Okay? At ang pagkakaayos nyo, lagi mong tatandaan, R2, tapos yung pangalawang data ay theta, tapos yung pangatlong data naman ay si P. Okay? So, hindi pwede magkapalit yun. Ganun ang pagkakasunod-sunod nung data nun pag nilalagay mo o nilalapat mo yung coordinate points nung ating spherical. Okay? So, dito, it may either be itong coordinate ng spherical natin na i-convert natin sa Cartesian para makompute natin yung distance, or ilipat mo tong Cartesian na ito sa spherical para makompute mo naman yung distance na yun. Kailangan pareha sila. Okay? Kasi walang way na magagamit mo yung vector algebra kapag magkaiba yung form ng mga coordinate system. Okay? Kailangan laging parehas yun bago mo magamit yung vector algebra na natutunan mo sa chapter 1. Okay? Okay, let's answer this problem. So, dito sa solution na ginawa ko, okay, ang kinonvert ko ay itong spherical coordinate system na to sa Cartesian. Okay, para makompute ko yung distance. Pwede din, ang gawin mo, ito naman ang i-convert mo sa spherical, tapos tsaka mo gamitin ulit yung mga formulang ginamit ko dito. Parehas lang din yung sagot na makukuha mo. Okay? So, i-convert natin itong spherical coordinate system na ito sa Cartesian. So, ang gagamitin natin mga formula, ito, yan yung mga binigay niya kanina. So, para makuha natin si x, that is equal sa r sin theta cosine p. Okay? So, ang theta natin ito, tapos ito si P. So, kailangan maingat ka dyan kasi dalawang angle ang given. Kasi pag napagpalit mo yan, mali na kagad ang sagot mo. So, magiging 4 sin 25 degree kasi ang theta natin 25 degree at ang P natin ay 120 degree kaya naging cosine 120 degree. So, when you simplify this whole term, you will get a value which is negative 0.845. Okay? So, si y naman, ang formula ay r sin theta sin p. Kaya naging 4 sin 25 degrees sin ng 120 degrees. So, when you simplify this whole term, you will get a value which is 1.464. And then z, that is equal to r cosine theta. So, that is 4 cosine ng 25 degree. So, when you simplify this whole term, you will get a value which is 3.625. So, ang magiging points into Cartesian, ang equivalent ay negative 0.845, tapos 1.464 and 3.625. So, that will be the value ng XYZ natin. Okay? So, magagamit na natin ngayon yung vector algebra na formula na pag-aralan natin sa chapter 1 sa pagkuha ng mga distances. Okay? Distance from point to point. Okay? So, that is distance from A to B, kaya naging RAB. So, ang equivalent formula nun ay RB minus RA. Okay? So, X sa X, Y sa Y, tapos Z to Z, ang pagkuha ng distansya. So, negative 0.845, okay, minus ng 2. Okay, ito yan para kay AX. Tapos 1.464 minus ng 3, okay, para kay Y. Tapos 3.625 minus ng negative 1, okay, para kay Z. So ito, negative 0.845 minus 2, that will give you negative 2.845 AX. Tapos 1.464 minus 3, that will give you negative 1.536 AY. Tapos 3.265 minus ng negative 1, so negative times negative, that will give you positive. So mag-a-addition na siya. Okay? Teka, lagyan natin ng plus. O yan. So, magiging 4.265 AC. So, dahil ang pinapahanap ay distance, okay, at ang given nakuha nating sagot ay vector equation, so we have to get the magnitude. Okay, kasi scalar value yung hinahanap. So, to get the magnitude,
Okay, kuhanin mo lang yung sum of the square nitong mga component vector na ito. Okay, tapos kuhanin mo yung square root nun. That will be the magnitude. So, that is magnitude ng RAB is equal sa square root ng negative 2.845 squared plus negative 1.536 squared plus 4.265 squared. So, when you simplify this whole term, you will get a value which is 5.352. And that will be the distance from A to B. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, transform the vector P equal to xc over y times ax into spherical coordinates. Okay, so ibig sabihin, given tayo ng Cartesian vector equation, i-convert daw natin ito sa spherical vector equation. Okay? Okay, let's answer this problem. So, kailangan natin gamitin yung mga formulang na pag-aralan natin kanina sa spherical coordinate system kasi yun yung magiging guide natin sa pag-convert nitong Cartesian vector equation na ito into spherical vector equation. Okay? So, ang una natin gagawin, i-multiply natin itong equation na ito sa bawat unit vector na dala-dala ng ating spherical coordinate system. So, unahin muna natin si AR. So, yung equation na i-multiply natin sa AR. Okay? So, kaya ang kinalabasan ito. Okay? xz over y, ax dot ng AR. So, ang ax dot ng AR, pag tinignan mo sa table, ay equal sa sin theta cosine P. So, kaya ang kinalabasan, xz over y times sin theta cosine P. Okay? So, meron pa tayong term dito na naka-Cartesian. So, kailangan i-convert mo pa rin yan sa spherical. Okay? So, ang x natin ay equal sa r sin theta cosine P. Tapos, ang y naman natin ay equal sa r sin theta sin P and z is equal to r cosine theta. So, sinubstitute mo lang yung mga formula na yan dito sa xz over y. Kaya ang kinalabasan, yung x natin ay r sin theta cosine P, ang z natin is equal to r cosine theta over ng y natin which is r sin theta sin P. Tapos, ito na yung term na ito. Okay? Sin theta cosine P. So, kung mapapansin mo, makakancel out mo tong r sin theta na yan. Okay? So, ang kalalabasan, okay, magiging R, okay? Tignan mo maigi yan, ha? Kasi dalawang angle ang tinitignan mo dyan. Ang sasama lang dyan, ito at saka ito. Okay? So, ang kalalabasan ng pinaka-term mo sa numerator, R sin theta cosine squared P. Okay? Kaya ito yung kinalabasan nun. Over ng sin P. Okay? So, dito, meron pa tayong pwedeng i-simplify. Okay? Pag binrake mo tong cosine squared P na to, magiging cosine P times cosine P. Eh, di ba, cosine over ng sine is cotangent. O, kaya, pwede mo pa masimplify yun. Magiging r sin theta, cosine theta, cotangent P, cosine P. Okay? Kasi diba dalawang cosine P to, yung isang cosine P lang ang sinama mo dun sa sin P, kaya nagkaroon ka ng cotangent. So, may matitira pang isang cosine P dun. So, ito na yung magiging equivalent ng ating component vector na AR. Okay? So, dito sa topic na ito, kailangan balikan mo yung trigonometry mo kasi yung mga identities na natutunan mo dun, gagamitin mo lahat dito para masimplify mo yung pinakasagot. Kasi ang mga sagot laging nakukuha sa topic na to, dapat yung mga nakasimplified mismo. Okay, kuhanin naman natin yung pangalawang component vector which is a theta. So, that is equal dun sa vector equation na given sa atin, i-multiply mo dun sa unit vector ng a theta. So, ito yan. Okay? So, ang ax dot ng a theta, tingin ka sa table, ax dot ng a theta ay equal sa cosine theta, cosine P. Kaya ang kinalabasan, xz over y times ng cosine theta, cosine P. So, ganun ulit. Yung xzy na yan, kailangan ma-convert natin sa spherical. Okay? So, ang x natin, that is equal sa r sin theta cosine P. Ang z naman natin ay equal sa r cosine theta. Tapos, ang y naman natin ay equal sa r sin theta sin P. Times nung term na ito. Okay? Kaya ito yan. So, makakancel out ulit yung r sin theta na yan. So, ang matitira sa numerator mo, okay? So, ang magsasama, ito, tsaka ito. Tsaka ito rin. Okay?
Kasi magkapareha. So, ang kalalabasan nun, R cosine squared theta tapos cosine squared P. Okay? Over ng sine P. Okay? So, dito, pwede mo pa masimplify yan. Kasi pag biniyak ulit natin itong cosine squared P na to, magiging cosine P times ng cosine P. So, yung cosine P, divide mo sa sine P, that will give you cotangent. So, kaya naging R cosine squared theta cotangent P cosine P. Okay? So, kailangan yung pinakasagot mo, nakasimplify siya. Okay? Now, let us compute the last component vector which is AP. Okay? Para mabuo natin yung pinaka-spherical vector equation natin. Ang formula nun ay A dot ng AP. Okay? Multiply lang natin siya sa unit vector ng AP. So, yung given equation sa atin, ito yun. Okay? Kuhanin lang natin yung dot product niya sa AP. So, titingin ka sa table. So, AX dot ng AP. Okay, so AX dot ng AP ay equal sa negative sine P. So, kaya ang kinalabasan, XZ over Y times ang negative sine P. So, ganun ulit. Kukonvert mo ulit yung XZY na yan sa spherical. So, ang X natin ay equal sa R sine theta cosine P. Ang Z natin ay equal sa R cosine theta over ang Y natin ay equal sa R sin theta sin P, tapos itong term na to kasama na ulit doon. So, makakancel out yung R sin theta na yan. So, ang matitira, okay? So, kung mapapansin mo, ito din makakancel out yung sin P na yan dito. So, ang matitira na lang sa iyo ay yung term sa numerator that will give you negative R cosine theta cosine P. Okay? So, dahil nakompleto na natin lahat yung mga component vector na yun, pagsamasamahin mo na siya ngayon dun sa pinaka-isang equation na lang ng ating spherical vector equation. So, ito na siya. So, ito yung nakuha natin kanina dun sa naunang slide. Okay, tapos ito yung sa slide ngayon. So, that is equal sa R sin theta cosine theta cotangent P cosine P para kay AR plus R cosine squared theta cotangent P cosine P para naman kay A theta minus ng R cosine theta cosine P para kay AP. So, kung mapapansin mo, may common factor yan. Okay, mapapactor out pa natin kasi pwede mo pang masimplify. Okay? So, ang common factor nila ay yung R cosine theta cosine P. So, pinactor out natin yung kaya naging final answer. Ito na. So, R cosine theta cosine P times the quantity ng sin theta cotangent P AR plus cosine theta cotangent P A theta minus AP. So, yan yung pinaka-final answer natin when you convert this Cartesian vector equation into a spherical vector equation. Okay? Kailangan yung pinaka-answer mo, yung pinaka-simplify mismo. Okay? So, I guess that's it. So, kung mapapansin mo, itong topic na ito ay masyadong napakasaya. Okay? So, kailangan mo talaga ng iba yung sikap sa pagsagot ng mga problem para lalo kang matrain dito sa topic na ito. So, kailangan mong balikan din ang yung trigonometry kasi kailangan mong gamitin yung mga identities doon para masimplify mo yung mga sagot dito. Okay? So, see you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!